Nakikinig po kay Mr. Yexel Sebastian and Miss Mikey Agustin. Ayan na, kasiraan nyo na yon. Wala na, end of your career. Tapos na, dito na, end of the road para sa inyong dalawa. Ang susunod nito, magtatago na kayo kasi pupuntahan kayo ng NBI dyan. Sa bahay ninyo, mabubulabog kayo, buong kapitbahay nyo, alam na. Sayang yung career ninyo. Mr. Yexel Sebastian, magandang hapon po, Sir Yexel. Sir? Mr. Sebastian? Hello po, Sir Rafi. Apo. Magandang hapon po. Sir, andito po itong mga subscriber niyo po sila at naniwala po sa inyo, doon po sa inyong paanyaya na mag-invest and then later on, loan po pala yun. Nagreklamo po sila. Ano pong reaksyon nyo? Sir, lahat sila nakapagbigay ng 1 milyon. Opo. Ayun nga po, Sir Rafi, na-explain ko naman po sa kanila na ako rin po talaga, kami ni May, kayo rin po, investor din po kami talaga. Kumbaga, nagandahan po kami sa platform. Kaya po, nag-post kami sa social media namin na kung sinong gustong mag-invest din, makapag-invest din po sila. So, ito po kasi yung investment po na to, kumbaga, ipinak po siya sa Casino Junket. Yan po yung, i-explain din po sa amin doon po sa, yun nga po sa Casino Junket na ipapasok yung pera. So, i-explain ko po sa mga tao na hindi po ako ang ano nito, hindi po ako may-ari po nito. Yan po ay pagkaadi po ni Hector Pantoliana. Siya po yung signatory. Hector Pantoliana, sir? Hector Pantoliana. Opo, yun okay. Po yung... Anong pangalan po ng kumpanya ni Hector Pantoliana, sir? Yun po yung HP, HP Horizon po yung junket po before. Okay, HK Horizon. Hindi po, HP Horizon. HP Horizon. Ito ba nasabi niyo po sa inyong mga investor na gagamitin po to sa casino? Pangsugal? Opo, Sir Rafi, kasi yan po yung yan po talaga yung kasi po kami, Sir Rafi, sa office po mismo dati ng HP Horizon nung nangyayari po yan. Sir, may masalita. Okay, sige. Excuse me, Sir Yexel, sabihin ko lang sa inyo, hindi kayo nakikipag-communicate sa amin. Okay. Taon po buwan pong may mga delay nyo na gustong makipag-usap sa inyo, nagmamakaawa, mga OFW na umiiyak sa akin, nagbe-message sa akin na kausapin nyo kami. Ilang beses ko kayo sinasabi, ako na magsiset ng Zoom meeting para kausapin nyo sila. Pero hindi kayo nagsiset, diba? So, wag nyo sabihin sa amin na nakikipag-communicate kayo kasi never kayo nakipag-communicate. Kailan kayo tumawag? Ngayon lang, nung nalaman yung tinawagan na kami, na nandito na kami. Diba tinatawagan kami ng help desk ni Hector ngayon? Pati tinatawagan nyo kami na ngayon kayo, nung pagtawag sa akin kaninang morning, ngayon kayo makikipag-usap, meeting, bakit ngayon pa? Kung kailan nandito kami, huwag nyo sabihin biktima rin kayo kasi wala kaming kilalang Hector. Kung sinabi nyo sa amin na, si Hector, sino ba si Hector? Hindi namin nakilala si Hector. Ikaw yung kilala namin. So bakit nasa papasa na, ay biktima din kami. Ganyan naman yung drama ng mga investor din kami. Usong-uso na yung ganyan sa Hector. Sa Yexel, wag na po kayong maganyan kasi alam nyo yung responsibilidad nyo. Kung umpisa pa lang pinaliwanag nyo, naintindihan po namin kayo. Bakit nyo kami tinaguan? Ang daming tao bumiyahe sa Pandi. Hinahanap kayo, tinataguan nyo. Wala na rin kayo sa Las Piñas. Pupunta po yung mga tao sa Pandi. Sabi po nung gumagawa dun sa barko niya, nandun siya. Tapos nung sinabi, mga business partner po kami ni Yexel. Biglang sabi po nung tao niya, ay wala po sila dito. Tapos biglang umalis yung mga tao. Ang point doon, bakit nyo kami tinataguan kung totoo yung mga sinasabi nyo? Pwede nyo naman kaming harapin kasi nakipag-usap nga kami. Nung pangalawang invest ko sa inyo na 2 milyon po kasi invest ko sa nila, nag-additional ako, pinuntahan ko pa kayo sa bahay nyo. So, diba, dapat nakipag-usap po kayo ng maayos. Kung talagang totoo yung sinasabi nyo, ilang beses, 400 plus po kami. Tapos, kung totoo yung sinasabi nyo, sana talaga hinarap nyo kami. Ilang beses kami nagmamakaw. Anong ginagawa mo? Nagpo-post ka pa sa Facebook na kami pa yung may kasalanan na ikaw pa yung biktima. Huwag kang umaktong biktima kasi kung totoo yung sinasabi mo, kinausap mo na kami nung umpisa kung biktima ka talaga at tinulungan mo kaming mag-file kay Hector, diba? Pero hindi. Pero kasi ikaw yung kausap namin. Okay, end of the day. Sir Yexel, doon ho ba sa kontrata na mention po ang pangalan ni Hector? Sir? Yes po, Sir Rafi. Meron sa kontrata? Nung pag-send na po nila, hindi po nila sinabi sa amin na si Hector po yun. Kahit po basahin niyo po yung mga conversation namin, si Hector. Pero sa kontrata mismo, may nakalagay ni Hector? Nung binigay na po nila, si Hector na po yung nakakontrata. Hindi sila? Hindi po. Pero yung pera dumadaan sa kanila? Opo.
Kailan Excel po, sila rin po ang tumatanggap. May mga nakapirma kay Excel, kay Mikey, may kay Hector din po. Iba-iba po nakapirma po. Pero ang kay Excel lang po na dumadaling pera po. Nasaan na po yung mga pera, Sir Excel? Yung bulto-bultong pera, gabundok na pera na pinost nyo pa nga po sa Facebook kaya maraming bumilip. Nasaan na po yun, Sir Excel? Yung pong, yung mga pera po na yun, Sir Rafi, nasa office po lahat yun. Kumbaga, yung... Ba't tayo nyo kami bayaran? Hanggang ngayon, hindi pwede na ma-release. Sir? Sir Rafi, bali, hindi po kasi akong may-ari, Sir Rafi. Yung pong owner po ang, kumbaga, sila po. Hindi, pero may access kayo sa perang yan. Wala po, Sir Rafi, wala po. Nasaan na? Sabi niyo nasa office. Hanggang ngayon ba nasa office pa rin? Yung pera po, Sir Rafi. Opo, yung bulto-bultong pera, yung milyon-milyon, gabundok na pera dyan sa post po ninyo sa Facebook. Nasaan na po yan? Nasa office po, Sir Rafi. Ang office po, Sir Rafi, sa Fabel Building po. Saan po? Sa Alabang. Fabel Building, Alabang po. Kasi po namin sila minute, Sir Rafi. So, pwedeng puntahan niya ng NBI kasama complainant para bawiin na? Opo naman, Sir Rafi. Opo. Ayun naman pala eh. Opo. Sige sir, may gusto Bali po sabihin. sir, may mga pumupunta po doon sa office nila pero wala pong nagpapakita, wala pong tao daw pero may tao naman po sa loob. Opo. Pinapatay po nila yung ilaw tapos bukas naman yung aircon. Paano walang tao bukas yung aircon? Lamig-lamig May na. mga picture po kami Ito nga po, na-hospital na nga po to si Mami Ellen dahil nga po sa depression. Oy, grabe. Kasi po, Opo. ako po matanda na. Sir po, sige po, Sir Excel. Opo. Sir Rafi, kasi kami po, ganito din po nangyari. Kumbaga nga po, wala din kami kasi isagot sa mga tao. Gawa nga po kasi, siyempre, sa office din po, pag humingi kami ng updates, hindi din po kami nabibigyan ng updates agad-agad. Kumbaga, ano naman sa mga tao, hindi po talaga akong owner. Kumbaga, wala po akong... Oo nga, sir. Sir, hindi nga ikaw owner. Sabihin na natin, accurate yung sinasabi mo. Pero the fact na ikaw ang tumanggap ng pera, malaking responsibilidad mo rito. Kasi sa inabot ang pera, hindi naman doon kay Hector. Nung pag-abutan ng pera, wala namang mukha ng Hector na nagpakita. Ito daw po si Hector, sir. Opo. O, di ba? Ikaw pong may pananagutan dito. Di ba, sir? sir. Tapos ngayon, kung sinabi siguro sa kanila from the very start na yun ay magiging casino money, ibibigay sa mga player pang sugal, baka hindi sila pumayag dahil alam nila very high risk yun pag sugal. Walang pumayag. So hindi kayo naging honest. Again, may problema naman po tayo doon, sir. Ay, Sir Rafi, bali, ano po yun, na-explain ko po sa kanila yun before po namin ipinasok. Kasi sabi ko sa kanila, Sir Rafi, wala pong kayang makapagbigay ng 5%, hindi ko po kaya yung ganyan. Kaya nga, sir, kung hindi mo kaya, sir, bakit mo kasi pinanindigan na kakayanin ni Hector na hindi mo naman pala kilala si Hector talaga kung kaya ba ni Hector o hindi? Ikaw ngayon ang sasabit dito, sir. Di ba? Kasi kumbaga parang kumolekta ka ng pera para kay Hector. Nagagamitin Hector sa kanyang negosyo kung ano pa man yung negosyong yon. Ikaw po ang tataman dito kasi ikaw tumanggap ng pera. Makinig ka, sir. Tingnan mo. Attorney Palmer Malyari, Chief, NBI Anti-Fraud Division. Attorney Malyari, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po sa iyo, Senator Tulfo, at sa inyo pong mga tagapakinig at nanonood po. Kanina pa ho kayo nakamonitor. Anong take-away nyo dito? Monitor ko po. In Attorney. fact, I find it very interesting na sinabi niyo po. Sir, tama po lahat ng sinabi ninyo. Kasi po sa kasong pag-iimbestiga po ng estafa, very crucial that we have to determine the person who actually received the money. Kung halimbawang si Excel Sebastian po ang lumalabas na pinag-abutan ng pera at siya ang taong kausap talaga ng mga complainants, it would appear na siya talagang mayroong responsibilidad doon sa perang tinanggap, lalo pat hindi naman maipapakita ng perang ito ay ipinaabot talaga doon sa binabanggit nila na Hector o kaya ipinasok sa junket operation. Meron po kayong magandang nabanggit din kanina, Senator Tulfo. Binanggit niyo po kanina na if it was explained very thoroughly to the complainants that the money will be used to fund yung casino junket operations, malamang hindi nga papayag ang mga victims because they know that it is a high-risk operation. Opo. So very crucial po lahat ng paliwanag na to na kukunin natin from the complainants para malaman natin kung anong klaseng kaso ang pwede po nating maisampa sa mga tao po na involved. Ayun. Ngayon, sinasabi po si Excel Sebastian, attorney, na yung mga pera daw po, yung bulto-bulto na pera, pinakita po sa, pinost nila sa Facebook, nandun daw po sa office. Kung totoo, baka pwede natin puntahan siguro, i-recover yung pera. Ano sa tingin nyo, attorney? Sige po, sir. Kung makapagpapile po agad ng complaint ang mga complainant sa amin,
Naputo si Attorney, tawagan ulit. So, Sir Yaxel,